Another blessed morning sa ARBCore natin, no? So mag-withdraw na naman tayo ng ating daily spillover. So etong ni-withdraw natin ay spillover lang to, yung kinita nitong 20,705 USDT, which is based on the structure, yung yung spillover. So yesterday, so ang kinita natin okay, yan pala yung personal na deposit natin, 300 dyan, pero every hour kumikita. Ito yung history ng aking withdrawal. Okay, yesterday naka 26.78 tayo. Okay, March 31, tapos March 30, ayan, no, 23.47, 23.58 nung sumunod na araw. Nakarang araw is nung March 28, 22. So almost every day po ganyan po yung nagiging result. Okay, then ngayon balik ako dito sa network program. Etong sa override, may available balance tayo sa taas na 27 ngayon, so tumaas. Okay, so pataas ng pataas, so 27.123. So withdraw natin ngayon yan. Click mo lang yung withdraw. Ang network na ginagamit ko is Binance Smart Chain. Then ilagay mo lang yung wallet address na yung gustong pag-withdrawhan. Security features ko netong yan. Alright, then i-paste ko lang, then withdraw. So yan, ayan, destination yan dito sa wallet natin dito. Yan, ang bilis, diba? Ganon kabilis yan. So the history yan, 27.15 as of the moment. As of March, April 1 na pala ngayon, April 1. Okay, so nadagdag na naman sa USDT natin yan sa ating Bitget wallet, pero i-transfer ko yan sa yan. So galit, i-transfer ko later yan sa aking Binance. So na-withdraw na natin yan. So dito sa history view, dito sa arbitration, then sa baba ng history yung partner withdrawal, yan, nakapag-execute tayo partner withdrawal April 1 ng 27.15. So tumaas siya, almost tumaas siya. Okay, ang 26.78 tumataas na siya, grabe. Now dito sa wallet natin, okay, actually pwede kong perahin to dito, pero sinesave ko yan sa i-transfer ko siya sa aking yan, sa ating Binance 100%. Okay, i-transfer natin yung 35 na yan, dagdag natin sa teka, okay, sa wallet address na yon, sending 35 dito sa ating yan, idagdag natin dito sa ating Binance account. Tingnan natin overview. Ayun, sending, receiving, yan na, nadagdag na. Alright, so tingnan natin yung history kung saan nadagdag. Sa spot, history, asset, deposit, yan. So this morning lang marami tayong deposit, no? Papansin nyo, April 1, okay, yung April 1 ko, ang deposit kaninang alas 6 is $2,000. Itong alas 8, $9 and $35. Alright, then try natin magbenta. So ibenta natin 2,400. Okay, sell crypto. Grabe, medyo mamahalin ng ngayon yan. So try natin mag-sell using ang ating GoTime. Kano ba sa GoTime? Atiin ko lang, mag-sell lang ako ng $1,000 muna. So hindi na, 1,500 sa GoTime. Yan, mga 90,000 yan. Place order. So abangan ko yan pumasok sa aking GoTime. Tignan ko kung okay yung transaction yan. So hintayin natin. I'm selling on GoTime. Yung GoTime natin ay daanan lang ng transaction.
So 100 pesos. Abangan natin mag-post kung darating na. So ayan, check natin kung na-receive na natin. Refresh. Alright. So tingnan lang natin sa transaction kung nandiyan na. Wala pa. Hindi pala dito sinend. Dito pala sinend sa Maya natin. Okay. Sa PayMaya. Ayan. Sinend sa PayMaya natin. Alright. So na-receive na natin yung ating selling. Okay. So happy earnings everyone.